kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin ang mga kulay at kahulugan ng lanyard na ginagamit natin mga security guard kapag tayo ay nasa duty. Kaya't kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo, kaya't panoorin mo hanggang dulo. Siyempre, bago tayo mag-umpisa, muli hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya umpisahan na natin. Let's go! At ayun nga mga ka-59 no? Para sa mga ka-59 natin na hindi pa nakakaalam, ito ay dagdag kaalaman lang sa inyo. Pag-uusapan natin yung mga kulay ng lanyard na madalas natin ginagamit kapag tayo ay naka-duty. Dalawang kulay lang naman yung lanyard na ginagamit natin. Siyempre yung una yung kulay blue at yung pangalawa yung color yellow. At ayun nga mga ka-59 no? Siyempre uunahin natin pag-usapan is yung lanyard na color blue, na kung saan dapat ang gumagamit nito ay yung mga tinatawag na ordinary guard, na kung saan ay nakalagay dun sa security license nila, dun sa category is security guard or lady guard. Yan. Tapos ang lanyard na color blue ay pwede nating i-partner sa type A uniform natin na color white, long sleeve or short sleeve. Type A uniform natin na color navy blue, short sleeve or long sleeve. Pwede nating gamitin yan mga ka-59 ano? Kaya ayan tandaan nyo, para sa mga ordinary guard, security guard at lady guard ang nakalagay dun sa category ng inyong lisensya, ang gagamitin nyo dapat is lanyard na color blue. At yung pangalawa naman mga ka-59 is yung color yellow. Yan, ginagamit naman yan ng mga ka-59 natin na yung mga tinatawag na security officer, na kung saan nakalagay dun sa kanilang lisensya ay dun sa category security officer, diba? Para mas madaling malaman o makilala na sila ay isang opisyal. Dapat ang suot nila is color yellow na lanyard. Ang nagsusuot niyan o ang gumagamit niyan, mga detachment commander, SIC, tapos officer in charge. Yan ang mga gumagamit niyan dahil para madaling makilala. Tapos syempre kung ikaw ay security officer, dapat ipaparis mo yung yellow lanyard mo doon syempre sa bus jacket na ginagamit ng mga security officer. Pwede rin mas maganda kung meron kayong shoulder board para talagang malayo pa lang ay alam na at madali nang makikilala na kayo ay isang security officer. Pero limbawa meron kasing mga kliyente na kahit hindi pa security officer yung lisensya nung tao, pero kumbaga pinromote na nila dun sa binabantayan, ang tinatawag dun, yung tawag dun parang SIC. Yun, pwede siyang magsuot ng yellow na lanyard, pero dapat hindi siya magsusuot ng bus jacket. Dapat naka long sleeve pa rin siya or naka short sleeve, pero bawal pa rin siyang magsuot ng bus jacket dahil magkakaroon siya ng violation kapag may nag-inspection na sosya at tapos naka-bus jacket siya, naka-yellow lanyard siya, tapos yung lisensya niya is hindi naman pang SO, magkakaroon siya ng violation. Pwede siyang gumamit ng lanyard na kulay yellow, pero dapat naka pa rin siya, long sleeve or short sleeve, hindi dapat naka bus jacket. Ayan mga ka-59, yung pinag-usapan natin ng mga kulay ng lanyard na kung saan siya pwedeng pinapares, kung baga dagdag kaalaman lang yan sa mga kasamahan natin na syempre mga bago-bago pa lang, hindi pa nila alam kung ano yung mga bagay-bagay sa security industry. Hindi naman pwede na dapat suot ka lang ng suot, pero dapat alam mo
yung tama na paggamit o kung ano yung sinusuot mo. Kaya ayun nga mga ka-5-9, no? Sana nakakuha kayo ng konting idea doon sa pinag-usapan natin regarding doon sa pagsuot ng lanyard at kung sino lang yung pwedeng gumamit ng ganun. Ayun nga mga ka-5-9, hanggang dito na lang muna tayo. Syempre yung lagi natin paalala, always 10-3-5 tayo lagi sa mga 2-0 para 74 tayo 1-6. At ayun, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Mabuhay tayo at God bless sa ating lahat. Thank you.